At kaugnay pa rin sa panawagan na maging national artist si Dolphy, makakapanayam natin ngayong umaga si Grace Polya Manzares, MTRCB chairperson, at anak ng national artist at kinikilalang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Good morning, Grace. Magandang umaga. Okay, yung father mo nakuha yung National Artist Award nung namatay na siya. Correct. Nung pumanaw na siya. But how was it important? Was it important for your family na nakuha pa rin niya kahit na pumanaw na yung ama? Mahalaga sa pamilya namin. Pasensya na po ha. Ginagawa ko to syempre para din kay Manong Dolphy. No? Pero ganito yon nung namaya pa si FPJ, siya yung nomina ng mga kasamahan niya sa pelikula. Ngayon, dumadaan yan sa proseso. Kailangan mga colleagues mo, mga kasama sa arts, ang pipili sa'yo. At nagawa yon, dumaan sa tamang proseso ng NCCA. Pero, ang gusto nung nakaupong Pangulo noon, siyang mag-abot ng award. Si President Arroyo at that time. Si Arroyo ang gusto magbigay ng award. So, ang nangyari, yung iba pumunta sa Malacanang para tanggapin yon. Pero yung pamilya namin, minabuting wag pumunta doon sapagkat naniniwala kami ang award na yan ay galing sa mga artist, hindi galing sa presidente. So kami, tinanggap namin sa CCP, pero hindi kami pumunta ng Malacanang, kaya hanggang ngayon, wala pa rin yung official plaque sa pamilya namin at lahat ng benepisyo ay hindi na rin natanggap. Pero bakit importante sa inyo na magawaran ng national artist yung... Siyempre, katulad nga ng sinabi ni Mang Dolphy, ito ay ultimate award for an artist. Ito lang yung masasabi ko, tungkol dun kailangan ninonomina ka ng mga kasamahan mo sa trabaho. Merong Council of Peers na sinasabi. Exactly. Si Comedy King Dolphy, kinuha lang daw sa boto noong 2009. Nahihirapan ba ang mga mainstream artists? Oo. You put it that way, I don't know, because kasi ang bumubuo po yan, mga kababayan, ng mga iba't ibang disiplina, may mga visual arts, no? Hindi lamang sa pelikula. Ang mahirap kasi, parang napapansin ko, ako personally, no? Pag ikaw nga mainstream, commercial success, dadaan ka talaga sa butas ng karayom para makita. Compared to alternative or... Well, iba kasi pag critically acclaimed, parang madalas kasi nagkakataon ay not necessarily at madalas nga hindi commercial success, no? Pero ito yung masasabi ko. Kung si Dolphy, si Mang Dolphy, ay hindi kwalipikado maging national artist sa kanyang track record na dami ng pelikula at influensya at inspirasyon, wala nang kwalipikado pa sa larangan ng pelikula. Kasi, di ba sa kanyang disiplina, siya yata yung pinakamaraming komedyang ginawa. Siyang maraming kumopya sa kanya. Marami siyang natulungan, nakapagbigay siya ng inspirasyon. So you feel bad na parang gano'n na parang kapag commercial success ka medyo, ano ba yun, they look down or I don't wanna say what they might not exactly be thinking, but it seems like with the actuations, let's say for example FPJ, hinintay pa nila na mamayapa, di ba? Ang tagal na niyang hari ng pelikulang Pilipino. Parang gano'n na nga, no? Pero tapos talagang nagpapasalamat nga pala ako kay Tita Boots Anson Roa dahil siya talaga yung tumutok dito na dumaan sa tamang proseso kasama ni national artist Eddie Romero. So they made a presentation, they justified why FPJ should be a national artist. And it is a very strict process. And I think we just have to get together with the different members of the industry to make sure that we comply properly to nominate Mr. Dolphy Quezon. At kailangan na talaga ito sa tingin mo? Sa tingin ko, napapanahon na at ang nakakalungkot nga ay sana maintindihan pa ni Mang Dolphy kung anong nangyayari sa kanyang kapaligiran. Tama. So, pero may proseso pa rin na kailangan pagdaanan. Meron. Hindi naman pwedeng basta ibigay na lang ito ganun. At nawawalan ng saysay. Pag biglaan, alam mo nung nasa ICU si FPJ, si Gloria nagpadala ng emissary, gagawin daw niyang national artist si FPJ. So natural, kami parang, alam ko, nakaupo kang Pangulo, pero wala sa'yo yun. Nasa proseso yan.
Kaya hindi talaga namin ikinatuwa, ano. Kaya naman, ang ginawa ni Boots Anson Roa ay idinian talaga sa tamang proseso. At nakalusot doon. Pero nanghimasok pa rin siya at gusto niya siya ang mag-aabot. Ngayon, ganito yon. Ako, ginagalang ko ang ating Pangulo ngayon dahil sinabi na niya, he deserves it. But it should pass through the proper channels and process. Kasi kapag hindi dumaan sa proseso, ang iisipin lang, kasi may sakit, kasi ganito. Parang ganun, Correct. O kaya, malakas sa presidente kasi yan. Kaya rin nagkaroon ng controversy dati dun sa pagkakapanalo ni Director Carlo J. Caparas dahil hindi siya yung nirecommend ng Council of Peers. Yun ang pagkakaintindi ko. Hindi siya dumaan sa proseso, parang si Gloria Macapagal-Arroyo ang pumili lang sa kanya. And dito sa case ni Dolphy, you'd rather na dumaan talaga sa proseso ng pagre-recommend, ganyan-ganyan. He deserves no less. I think members of the artistic community owe him that because he's inspired a generation of Filipinos, more generation. Yung mga comedy na nakikita natin, punot dulo pa rin yan, marami dyan galing sa kanya. Yun nga ang pagtatanong sa kanya, national artist, he was able to spin it with his wit and say, national arthritis, even in his time of illness, he seeks to try to make people laugh. And that in itself is an attribute that you're trying to make people's lives better. So, what can people do? Ano bang pwedeng gawin ng mga tao para maisakatuparan nga itong pangarap na maging national artist si Dolphy? Kasi kahit sino, government or private institutions can nominate him. So, gusto ko nga makausap yung mga kaibigan natin sa industriya ko. Ano na ba ang nangyayari sa ngayon? Kasi siguro, dahil government ako sa MTRCB at maraming kabuuan ng board namin ay miyembro din ng pelikula at telebisyon, maring isa kami sa magnomina. Nandiyan din ang MOEL Fund. Pero talagang dapat walang shortcut. Kasi pag may dagdag bawas, nawawalan ng tunay na kasaysayan. Nababawasan yung karangalan. At karangalan. Oo. So, yung proseso na pagdadaanan, paano ba ito? Would you know? Kailangan I don't know, I think it might be too late for the coming, but kailangan magsumite na ito'y ninonomina mo. Kailangan mo isama yung biodata, yung biography at filmography, for example, latest picture, tapos testimonies from peers, from people from the same discipline. Tapos, yun, merong ino-nominate siya, and then pagkatapos pag-uusapan ito ng 21 members ng 21 NCC. members. Tapos may PowerPoint presentation yan, may question and answer. Kasi talagang ang mga kaharap mo dyan ay hindi lamang artista sa pelikula. May mga manunulat, meron mga manlilika, nagdo-drawing, no? So talagang tatanungin nila, bakit kinakailangan na sa kabuuan ng ating kultura ay siya talaga ay dapat bigyan ng award na ganyan. So it's not really up to the president only? Well, I think that they've twisted certain implementing rules so that the president can do it, but it doesn't mean that it's just. It really should be the Council of Peers, because who will judge you better but other than those who actually understand what you're doing also. And your message to yung Council of Peers na you think this is long overdue? I think so. For me, my message to them is, I know they're experts in their field, but we should always think that whoever we're going to choose as national artists should be able to inspire and should be able to guide future generation of Filipinos. And I think with the body of work of Mang Dolphy, hindi naman po talaga kahiya-hiya. And think about it. If he doesn't deserve it, who else does? Okay. Maraming salamat, Grace Polya Manzares, Chairperson ng MTRCB. Okay. Thank you. Thank you.